Isang malutong na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Ang tunog parang bombang sumabog sa gitna ng katahimikan ng umaga. Hoy babae! Anong karapatan mong tumawad-tawad dito? Ang boses, magaspang at puno ng yabang, ay pag-aari ni Berto, kilala sa buong Quiapo bilang si Berto, Peklat, dahil sa malaking peklat na nagmamarka sa kanyang kanang kilay, isang marka ng kanyang kabangisan sa ilalim ng grupo tumbador. Ang sinampal si Aling Maya, 34 anyos, ang may-ari ng isang maliit na karinderya na tila ba anino lang sa gilid ng maingay na palengke. Sa loob ng 10 taon siya ay si Aling Maya lang. Isang ordinaryong babae, namumuhay ng payapa, walang kinikibo, walang pinapansin. Plak! Ngunit sa sandaling umalingaw-ngaw ang sampal na iyon, sa sandaling naramdaman niya ang hapdi at pamumula ng kanyang pisngi, may isang bagay sa loob niya ang nagising. Isang bagay na 10 taon niyang pinatulog, 10 taon niyang ibinaon sa limot. Anong pangalan mo? Ang boses niya hindi na boses ni Aling Maya. Malamig na parang yelo at ang kanyang mga mata, na dati laging nakayuko ngayon ay diretsyo at matalim kung tumingin. Ang kupas na tattoo ng isang agila sa kanyang kaliwang pulso tila bahagyang umangat. Magandang araw sa inyo at salamat sa pagbisita sa aking channel. Naranasan mo na bang maapi at wala kang magawa? Naranasan mo na bang itago kung sino ka talaga para lang mabuhay ng payapa? Ang babaeng ito ay may itinatagong lihim. Kung gusto mong malaman ang buong kwento, pindutin mo na ang like button at mag-subscribe. Dahil si Maya Cruz ay isang pangalan lamang. Ang tunay niyang pangalan ay Isabel Reyes. Dating kapitan ng 1st Scout Ranger Regiment Batalyong Agila. 10 taon na ang nakalipas, siya ay isang buhay na sandata, isa sa pinakamagagaling na sundalo ng hukbong katihan ng Pilipinas. At sa Quiapo, sa sandaling ang isang elite na sundalo ay sinampal ng isang hamak na siga-siga, yon din ang sandali na magsisimula ang isang leksyon na hinding-hindi nila malilimutan. Ang ating kwento ay dito na magsisimula. 5:30 ng umaga. Habang ang mga unang sinag ng araw ay nagsisimula pa lamang sumilip sa mga bubong ng simbahan ng Quiapo, si Kapitan Isabel Reyes, sa ilalim ng pangalang Maya Cruz, ay marahang itinaas ang bakal na rehas ng kanyang munting karinderya. 34 anyos na si Maya, 10 taon na niyang pinapatakbo ang kikainan ni Maya, namumuhay ng isang buhay na simple at walang gulo. Bawat galaw niya sa pag-angat ng mabigat na bakal ay halos walang ingay, na para bang ang pag-iwas sa paglikha ng anumang tunog ay nakatatak na sa kanyang kalamnan, isang likas na ugali. Sa kanyang kaliwang pulso, naroon pa rin ang isang kupas na tattoo, isang agila na may nakakalat na mga pakpak. Ang mga bakas ng laser removal ay hindi pa rin tuluyang nawala, isang paalala ng nakaraang pilit niyang tinatalikuran. Oh, Maya! Ang aga mo yata ngayon, Ining. Si Mang Lando, ang may-ari ng katabing pwesto ng karneng baboy, ang bumati sa kanya. Si Mang Lando, mahigit 60 taong gulang na, ay halos 20 taon nang nagtitinda sa palengke, kaya't kilala na niya ang halos lahat ng tao dito. Opo, Mang Lando. Kailangan ko po kasing ihanda ng maaga yung adobo at sinigang, sagot ni Maya, habang mabilis na isinusuot ang kanyang malinis na apron. Kahit na laging magalang at tahimik si Maya, may mga pagkakataong nararamdaman ni Mang Lando na may kakaiba sa kanya. Lalo na ang paraan ng pagtingin niya sa paligid, hindi ito tulad ng isang ordinaryong tao. Ang kanyang mga mata ay matalas na parabang sinusuri at kinakabisado ang bawat sulok, ang bawat galaw. Kakaiba talaga yang si Maya, bulong ni Mang Lando sa sarili habang naghihiwa ng baboy. 10 taon ko nang kakilala, pero ni minsan hindi nagkwento tungkol sa nakaraan niya. Ngunit si Maya ay nasa loob na ng kanyang karinderya, sinisimulan na ang paghahanda para sa isa na namang mahabang araw. 7:00 ng umaga. Inayos ni Maya ang mga pagkain sa kanyang salaming estante, sinisigurong lahat ay nasa tamang ayos. Mula sa platito ng atsara, mga nakahilerang pritong isda, hanggang sa malaking kaldero ng adobo at kare-kare, lahat ay nakaayos sa perpektong paraan. Siya ay isang perfectionist, o mas tamang sabihin, hindi siya mapakali kapag may isang bagay na wala sa tamang lugar nito. Ang unang customer ay pumasok, isang matandang babae na suki na niya. Maya, pabili nga ng 2 kilong adobo, iha. Opo, Aling Rosie. Itong kaldero po na ito, kagabi ko lang niluto yan. Habang nagsasandok si Maya ng adobo, napansin ni Aling Rosie ang kanyang mga kamay. Naku, iha. Ang mga kamay mo, ang daming kalyo. Nagbubuhat ka ba ng bakal dati? Ang tigas tingnan. Bahagyang natigilan ang kamay ni Maya.
Sa ibabaw at palad ng kanyang mga kamay naroon pa rin ang mga kalyo na kahit 10 taon na ang lumipas ay hindi pa rin nabubura. Ito ang mga bakas ng paghawak sa 16 na rifle sa 45 caliber pistol at iba't ibang uri ng armas. Nag-gym lang po ako dati, Aling Rosie. Para po sa kalusugan, mabilis niyang sagot at agad na binalot ang binili ng matanda. Bandang 10:00 ng umaga, napansin ni Maya ang isang di pamilyar na lalaki na naninigarilyo sa eskinita sa labas ng kanyang karinderya. Nakasuot ito ng itim na leather jacket, may mga tatoo sa braso at ang kanyang mga mata ay tila nagmamasid sa paligid. Agad na naging alerto si Maya. Pinagmasdan niya ang lahat mula sa postura ng pagkakatayo nito sa paraan ng paglibot ng kanyang mga mata hanggang sa paraan ng paghitit niya sa sigarilyo. Siga-siga miyembro ng sindikato, agad niyang naisip. Kahit 10 taon na siyang wala sa serbisyo, ang kanyang kakayahang kumilatis ng panganib ay nananatiling matalas. Nang magtama ang kanilang mga mata, ang lalaki ay tila nagulat at mabilis na umalis. Pagdating ng tanghalian, gaya ng dati, naglakad si Maya papunta sa isang sulok ng palengke, sa lugawan ni Aling Susan. Maliit lang ang pwesto, may ilang plastik na mesa at upuan. Para sa kanya, ang isang mangkok ng lugaw dito ay may espesyal na kahulugan. 10 taon na ang nakalipas, nang una siyang tumapak sa palengking ito na may pusong wasak at isipang blanko, ang unang pagkain niya ay isang mangkok ng lugaw mula kay Aling Susan. "Oh, Maya, andyan ka na pala." Isang order, tulad ng dati, masayang bati ni Aling Susan. Si Aling Susan, na nasa 70 anyos na, ay itinuturing si Maya na parang tunay na anak. "Opo, Nay Susan. Pakidagdagan na lang po ng tokwat baboy ngayon." Sige. Teka, Maya, nitong mga nakaraang araw, may mga bagong mukha na paikot-ikot dito sa palengke. Mag-iingat ka, ha? Sa sinabi ni Aling Susan, bahagyang kumunot ang noo ni Maya. Anong itsura po nila, Nay? Ayon kay Mang Lando, yung nagtitinda ng baboy may mga lalaking puro tato raw, nakaitim, at laging nakatambay sa mga eskinita nitong mga huling araw. Sakto namang may pumasok sa lugawan. Si Marco Aguilar, 36 anyos. Ilang buwan pa lang ang nakalipas mula nang mag-resign siya sa Philippine National Police bilang investigador para tulungan ang kanyang ina sa kanilang maliit na pwesto sa Quiapo at maghanap ng bagong landas. Magandang tanghali po, Nay Susan. Magandang tanghali, Ate Maya. Laging nararamdaman ni Marco na may kakaiba kay Maya. Ang kanyang instincts bilang isang dating pulis ay nagsasabing may itinatago itong kwento. Lalo na ang paraan ng kanyang pag-obserba sa paligid, hindi ito kilos ng isang ordinaryong may-ari ng karinderya. "Oh, Marco, andito ka pala. Halika, sabayan mo na si Maya kumain." Sumunod si Marco at umupo sa tapat ni Maya. "Ate Maya, pasensya na po kung matanong, pero dati po ba kayong nag-aaral ng martial arts? Kakaiba po kasi ang tindig at lakad ninyo." Ang kamay ni Maya na may hawak na kutsara ay bahagyang nanginig. Konti lang. Para lang pangdepensa sa sarili at ehersisyo." "Ganoon po ba? Baka dahil lang sa dati kong trabaho kaya naging mapagmasid ako masyado." Ang sinabi ni Marco ay nagpatalim sa tingin ni Maya, ngunit mabilis niyang ibinalik ang kanyang kalmadong ekspresyon. Bandang 2:00 ng hapon, bumalik si Maya sa kanyang karinderya para ipagpatuloy ang trabaho. Ngunit pagsapit ng dapit hapon, ang lalaking nakita niya kaninang umaga ay muling nagpakita. Sa pagkakataong ito, may kasama na siyang isa pang lalaki. Tahimik silang pinagmasdan ni Maya. Ang kanilang lakad, ang paraan ng pagtingin sa paligid, ang posisyon ng kanilang mga kamay sa likod ng kanilang pantalon, para bang may itinatago silang kung ano sa kanilang baywang. May mga armas. Ang kanyang instinct ay sumigaw ng babala. Dahan-dahan siyang pumasok sa likod ng kanyang kusina, at napatingin sa isang maliit na bowl na gawa sa kahoy, isang bowl na 10 taon na niyang hindi binubuksan. Sa loob nito ang mga alaala ng kanyang nakaraan ay nananatiling buo. 8:00 ng gabi, isinara ni Maya ang kanyang karinderya at umuwi. Ngunit di tulad ng dati, 3 beses siyang nagbago ng ruta. Pakiramdam niya ay may sumusunod sa kanya. Pagdating sa bahay, sinuri niya ang lahat ng pinto at bintana bago siya mapanatag. Nakatayo sa harap ng salamin, binulong niya ang kanyang tunay na pangalan. Isabel Reyes. Kapitan Isabel Reyes, 1st Scout Ranger Regiment Batalyong Aguila. Si Isabel ng nakaraan at si Maya ng kasalukuyan ay dalawang magkaibang tao.
Ngunit 10 taon na ang lumipas, at sinubukan niyang mamuhay ng normal sa ilalim ng pangalang Maya Cruz. Noong gabing iyon, sa kanyang panaginip, ang mga imahe ng kanyang sarili na nakasuot ng uniforme, sumasabak sa mga mahihirap na pagsasanay, ay paulit-ulit na bumabalik. At sa gitna ng lahat, isang boses ang umalingaw-ngaw, Reyes. Hanggang kailan ka magtatago? Nagising si Maya na pawis na pawis. 3:00 ng madaling araw. May kutob siya, isang malaking pagsubok ang paparating. Kinabukasan, bandang 10:00 ng umaga, pumunta si Maya sa pwesto ng gulay ni Aling Nena para bumili ng mga sangkap, gaya ng dati. Si Aling Nena ay mahigit 20 taon na ring nagtitinda dito, at malapit din ang loob niya kay Maya. "Oh, Maya, anak. Anong bibilhin mo ngayon?" "Aling Nena, sibuyas po at carrots." "Nako, anak, nagmahal na naman ang sibuyas." Kinuha ni Maya ang isang supot ng sibuyas. "Napo, ano? Dati 30 pesos lang isang supot nito, ngayon 45 na. Wala kasing ani, anak. Pero sige, dahil suki kita, 35 na lang para sayo." "Salamat po, Aling Nena." Nang akmang dudukot na si Maya ng pera sa kanyang pitaka, isang magaspang na boses ang narinig mula sa likuran. "Hoy, matanda! Anong tawad-tawad ang pinagsasabi mo dyan?" Paglingon niya, nakita niya ang isang lalaking nakaitim na leather jacket, may malaking gintong kwinta sa leg. Ito ang lalaking nakita niya kahapon. Ang braso niya ay puno ng tatoo na dragon at ahas. "Ay, Sir Berto, ito po kasing si Maya, suki ko na po." Nanginginig na sagot ni Aling Nena. "Suki? Ano ngayon kung suki? Kung anong presyo, yun ang bentahan." "Matanda, alam mo ba kung gaano kahirap ang trabaho naming protektahan ang palengkeng to?" Pasigaw na sabi ni Berto Peklat. Agad na naintindihan ni Maya ang sitwasyon. Ang lalaking ito ay miyembro ng isang sindikatong nangongolekta ng Sea Protection Money mula sa mga tindera sa palengke. "Sir, pasensya na po. Dahil po kasi malapit na kami ni Aling Nena kaya ganoon. Sa ibang customer po, tamang presyo naman po ang benta niya," malumanay na sabi ni Maya. Ayaw niyang palakihin ang gulo. "Sino ka para makialam sa usapan namin?" Lalong tumaas ang boses ni Berto. Tiningnan niya si Maya mula ulo hanggang paa na may halong inis. "Humihingi lang po ako ng paumanhin. Malapit lang po talaga ang loob ko kay Aling Nena." "Nakakatawa. Akala mo ba charity itong palengke? Ang lugar na to, hawak ng grupo tumbador." Humakbang si Berto palapit kay Maya. Ang amoy ng alak at sigarilyo ay tumama sa kanyang ilong. "Berto, anak, tama na yan. Mabait na bata yan si Maya," pakiusap ni Aling Nena, ngunit hindi siya pinansin ni Berto. "Hoy, matanda! Kung lagi kang magbibigay ng discount, lahat yan hihingi na rin ng discount. Sino ngayon ang magbabayad ng protection money sa amin?" Ang mukha ni Maya ay nanigas. "Protection money nga. Protection money? Bakit po kailangan ni Aling Nena magbayad niyan?" "Hoy, babae! Kung gusto mong magnegosyo dito, dapat alam mo ang patakaran. Kami ang nagpapanatili ng kaayusan sa palengkeng to," marahas na hinawakan ni Berto ang balikat ni Maya. Sa sandaling iyon ang katawan ni Maya ay kumilos ng kusa. Ang muscle memory na natutulog sa loob ng 10 taon ay biglang nagising. "Bitiwan mo ko." Ang boses niya ay kasing lamig ng yelo. Lalo pang lumapit si Berto. "Wow! Ang tapang ng boses mo, ah. Nakapag-aral ka ba ng konting karate? Huli ko nang sasabihin, bitiwan mo ko." Ang mga mata ni Maya ay kasing talim ng patalim. Ngunit binaliwala ito ni Berto. Sa katunayan, inangat pa niya ang kanyang kamay para hawakan ang baba ni Maya. "Ang ganda mo sana, miss, kaso ang sungit mo. Turuan kaya kita ng leksyon." At sa sandaling iyon plak. Ang palad ni Berto Peklat ay tumama ng buong lakas sa kanang pisngi ni Maya. Ang tunog ay umalingaw sa buong paligid. Ang mga ibang tindera ay napatingin, ngunit walang sinuman ang nangahas na magsalita. Nanatiling hindi gumagalaw si Maya sa loob ng ilang segundo. Ang sakit sa kanyang pisngi ay hindi maikukumpara sa sakit ng isang bagay na nabasag sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Ang mga emosyon na 10 taon niyang kinimkim ay nagsimulang umapaw na parang isang bulkang sumasabog. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo. Ang tingin niya kay Berto ay tuluyan ng nagbago, malamig, walang emosyon, at puno ng panganib tulad ng isang agilang nakatingin sa kanyang biktima. "Anong pangalan mo?"
Ang boses ni Maya ay kalmado, ngunit sa likod ng kalamadong iyon ay may nakatagong matinding panganib. Ha? Pangalan ko. Ako si Berto Peklat. Bakit? Isusumbong mo ko sa pulis? Berto Peklat, tatandaan ko yan. Sinuri ni Maya ang mukha ni Berto. Ang taas, ang timbang, ang mga natatanging marka, lahat ay itinatatak niya sa kanyang memorya, na para bang sinusuri ang isang target. Anong problema ng babaeng to? Sa halip na matakot, mas lalo pa siyang tumapang. Naramdaman din ni Berto ang pagbabago kay Maya, pero huli na para umatras. Aling Nena, uuna na po ako. Bukas ko na lang po babayaran ang mga gulay. Magalang na paalam ni Maya kay Aling Nena, pero hindi man lang niya sinulyapan si Berto. Saan ka pupunta? Hindi pa tayo tapos. Akmang hahawakan ni Berto ang braso ni Maya, ngunit tila bula itong nawala. Mabilis siyang nakisiksik sa mga tao at nawala sa paningin. Noong gabing iyon, isinara ni Maya ang karinderya ng mas maaga kaysa dati. Pag-uwi sa bahay, kinuha niya ang itim na bowl na gawa sa kahoy na itinago niya sa sulok ng kanyang aparador. Ang bowl na 10 taon na niyang hindi binuksan. Pagbukas niya, ang amoy ng nakaraan ay bumalik. Isang military issue na relo, isang pares ng tactical gloves, at ang pinakaimportante, isang lumang kwaderno na naglalaman ng mga numero ng telepono ng kanyang mga kasamahan. Binuklat niya ang bawat pahina, binasa ang bawat pangalan: Rico Diaz, Leo Santos, Anton Gomez. Lahat sila mga kasamahan niya sa Team Aguila. 10 taon na ang nakalipas. Kamusta na kaya sila ngayon? Tumingin si Maya sa salamin, hinawakan ang kanyang pisngi. Ang bakas ng kamay ni Berto Peklat ay namumula pa rin. Ngunit sa halip na galit, nakaramdam siya ng kakaibang kalayaan. Isabel, siguro, hindi na talaga ako pwedeng magtago. Binulong niya ang kanyang tunay na pangalan habang nakatingin sa unang numero sa kwaderno. Ang numero ni Rico Diaz. Ngunit naisip niyang hindi pa ito ang tamang oras. Nagpa siya siyang maghintay, tingnan kung magpapakita pa bukas si Berto Peklat. Pero isang bagay ang sigurado, hindi na siya papayag na maapi. Noong gabing iyon, sa kanyang panaginip, ang mga araw ng pagsasanay sa kampo ay bumalik ng malinaw. Ang boses ng kanilang training officer ay umalingaw-ngaw, ang Agila ay marunong magtiis, pero kapag nasagad ang pasensya nito, ito ang nagiging pinakamabangis na hayop sa lahat. 5:00 ng umaga. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, inilabas ni Isabel ang kanyang lumang training suit. Ang kulay abong damit na ginamit niya sa militar ay kasya pa rin sa kanya. Pagtingin sa salamin, pakiramdam niya ay bumalik ang panahon. Ang kanyang mga hakbang papuntang Luneta Park ay bumibilis. Isang bagay na 10 taon nang natutulog ay tuluyan ng nagigising. Pagdating sa parke, nagsimula siyang mag-warm up. Pag-ikot ng balikat, pag-stretch ng mga binti at lieg, naaalala pa ng kanyang katawan ang lahat. 1, 2, 3, 4 nagsimula siyang mag-push up. Sa simula, 10 beses pa lang ay pagod na siya. Ngunit unti-unting umaangkop ang kanyang katawan. 20-30-40 na po ang 10 taong pahinga ay tila walang epekto. Mabilis na nag-respond ang kanyang mga kalamnan. Nagsimula siyang tumakbo. Sa simula ay mabagal lang, ngunit unti-unting bumibilis. Habang tumatakbo sa gilid ng Rojas Boulevard, naaalala ni Isabel ang kanyang nakaraan. Ang mga umagang pagtakbo para sa physical training sa Fort Magsaysay. Kapitan Reyes, bilisan mo pa. Ang boses ng kanyang commanding officer ay tila naririnig niya sa kanyang tabi. Bumilis ang kanyang mga paa, humihingal, ngunit ang kanyang diwa ay nag-aalab. Makalipas ang 1 oras, umupo siya sa isang bench, uminom ng tubig, at nag-isip. Mula nang masampal siya ni Berto Peklat, nagsimula nang magbago ang lahat. Namuhay siya bilang si Maya sa loob ng 10 taon, ngunit ngayon si Isabel ay muling bumabangon. 9:00 ng umaga. Bumalik siya sa palengke at binuksan ang kanyang karinderya. Iba ang kanyang pakiramdam. Para siyang naging bagong tao. Bandang 10:00, tulad ng inaasahan, dumating si Berto Peklat. Sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iisa. May kasama siyang ilang malalaking lalaki. Hoy! Di ba yan yung babae kahapon? Turo ni Berto kay Isabel, habang kausap ang kanyang mga kasama. Berto, kalmadong tawag ni Isabel sa pangalan nito. May kakaiba sa boses niya kumpara kahapon. Ano? Tinatawag mo ko? Binibigyan kita ng 24 na oras. Ano?
Umalis ka sa palengkeng to, sa loob ng 24 na oras. Sa narinig, si Berto at ang kanyang mga kasama ay humalakhak. Hahaha! Baliw na yata tong babaeng to. Sino ka para paalisin kami dito? Isang beses lang akong magbabala. Tumingin si Isabel diretsyo sa mga mata ni Berto. Sa mga matang iyon, si Isabel ng 10 taon na ang nakalipas ay muling nabuhay. Isa sa mga kasama ni Berto ay lumapit sa kanya. Matangkad ito, siguro mga 6 na talampakan. Saan galing ang tapang mo, miss? Akma siyang hahawakan sa balikat, ngunit ang katawan ni Isabel ay kumilos na parang kidlat. Hinawakan niya ang pulso ng lalaki at binali ito paatras. Aray! Sigaw ng dambuhalang lalaki at napaluhod ito sa sakit. Binitiwan siya ni Isabel na parang walang nangyari. Anong nangyari? Anong ginawa niya? Natarantang umatras si Berto. Ang iba niyang mga kasama ay nagpakita rin ng takot. Mayroon ka pang 23 oras at 59 na minuto, sabi ni Isabel habang nakatingin sa kanyang relo. Ikaw marunong kang makipaglaban. Kung gusto mong malalaman mo pagkatapos ng 24 na oras. Sa sinabi ni Isabel, wala nang masabi si Berto. Ngunit kung aatras sila ngayon, kahiya-hiya ito. CJ, hintayin mo kami bukas. Huwag kang magsisisi kapag binugbog ka namin. Pagkaalis ni Berto at ng kanyang mga kasama, lumapit ang ibang mga tindera. Maya, okay ka lang ba, anak? Nag-aalalang tanong ni Mang Lando. Okay lang po ako. Pero yung ginawa mo kanina. Paano mo nagawa yon? Ang laki-laking tao, napatumba mo agad. Nag-aral lang po ako ng konting self-defense, mabilis na sagot ni Isabel, ngunit puno pa rin ng pagdududa ang mukha ni Mang Lando. Bandang 2:00 ng hapon, tulad ng inaasahan, mas maraming miyembro ng grupo tumbador ang dumating. Sa pagkakataong ito, 5 lalaki na ang kasama ni Berto. Mukhang nagdala na sila ng puwersa. Lahat ng tindera dito, lumabas kayo, sigaw ni Berto. Dahan-dahang lumabas ang mga tao, lahat ay takot. Makinig kayo. Simula ngayon, dodoblehin na namin ang protection money. At lahat ng to kasalanan ng babaeng may-ari ng karinderyang yan. Ito ay isang paraan ng paghihiganti kay Isabel. Ang mga mata ng mga tindera ay napunta sa kanya. May mga tingin na ningisi. Maya, anak, gumawa ka ng paraan. Wala naman kaming kasalanan dito, pakiusap ni Aling Nena. Bumigat ang dibdib ni Isabel. Dahil sa kanya, nadadamay ang mga inosenteng tao. Ngunit hindi siya pwedeng umatras. Kung may problema kayo, sa akin niyo sabihin. Huwag niyong idamay ang iba. Idamay? Hoy, babae. Dahil sa'yo, nagkakagulo ang buong palengke, mumisi si Berto. Sa sandaling iyon, isa sa mga kasama niya ang tumitig ng maigi kay Isabel. Boss, parang may kakaiba sa babaeng yan. Anong kakaiba? Yung tindig niya, yung lakad, yung paraan ng pag-obserba parang sundalo. Nanigas ang mukha ni Isabel. Nahalata na nila. Sundalo? Babae, sundalo? Kalokohan. Marami ng babaeng sundalo ngayon, boss. At hindi siya ordinaryo. Sa tingin ko galing to sa Special Forces. Namutla ang mukha ni Berto. Special Forces. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Isabel na hindi na niya kayang magtago. Para protektahan ang mga inosenteng tao, kailangan niya ng tulong. 8:00 ng gabi, pag-uwi sa bahay, kinuha ni Isabel ang kanyang lumang telepono. Hinanap niya ang numero ni Rico Diaz sa kanyang kwaderno at tinawagan ito. Hello. Kuya Rico, isang mahabang katahimikan. Sino to? Ako to, si Isabel. Isabel? Si Isabel Reyes ka ba? Puno ng pagtataka ang boses ni Rico. Ako nga to. Diyos ko. 10 taon na. Anong nangyari? Nag-alinlangan si Isabel sandali, ngunit nakapagpasya na siya. Team Aguila, may kumalaban sa atin. Sa kabilang linya, bumilis ang paghinga ni Rico. Nasaan ka? Sabihin mo ang address mo. Quiapo Market, Manila. CJ. Darating ako dyan sa loob ng 30 minuto. Pinatay ni Rico ang tawag. Ibinaba ni Isabel ang telepono at huminga ng malalim. Gumawa siya ng isang desisyon na wala ng atrasan. Makalipas ang 30 minuto, 3 itim na RCU ang huminto sa harap ng palengke. Nang makita niya ang mga taong bumaba, halos maiyak si Isabel.
Si Rico Halcon de Asilio, Grizzly, Santos si Anton Viper Gomez. Lahat ng kasamahan niya sa Team Agila nandito. Isabel, ngumiti si Rico. 10 taon na ang lumipas, ngunit siya pa rin ang kuya na laging maaasahan. Mga kuya, sino ang nangahas na galawin ang Team Agila? Tanong ni Leo habang inililibot ang tingin. Mga siga-siga dito grupo tumbador. Sakto namang dumating si Berto Peklat at ang kanyang mga kasama. Mukhang handa na silang turuan ng leksyon si Isabel. Ayon siya. Yung babaeng yun, turo ni Berto kay Isabel at bigla siyang natigilan. Ang aura ng mga lalaking kasama ni Isabel ay hindi pangkaraniwan. Sila po yun, mahinang sabi ni Isabel. Humakbang si Rico. Sino sa inyo ang nanakit sa kapatid namin? Ang boses niya ay mahina at malalim, ngunit ang kapangyarihan sa likod nito ay nagyayelo. Si Berto Peklat at ang kanyang mga kasama ay kusang napaatras. 10 minuto ang lumipas, at ang buong grupo tumbador ay nakahandusay na sa sahig. Ang galing ng Team Agila ay hindi pa rin kumukupas. Isabel, ayos na, tinapik ni Rico ang balikat ni Isabel. Ngunit alam ni Isabel hindi pa ito ang katapusan. Simula pa lang ito. 1 linggo ang lumipas. Inakala ni Isabel na tuluyan nang umalis ang grupo tumbador. Matapos maturuan ng leksyon ng Team Agila, hindi na nagpakita si Berto Peklat at ang kanyang mga kasama sa palengke. Ang mga tindera ay bumalik na sa kanilang normal na pamumuhay. Ngunit ang kapayapaan ni Isabel ay hindi nagtagal. Noong Martes ng umaga, hindi nagbukas ang pwesto ng gulay ni Aling Nena. Nagtaka si Isabel. Nang puntahan niya, nakita niya sa bakal na rehas ang mga salitang, "Umalis ay dito," na nakapinta ng pula. Nasaan po si Aling Nena? Tanong niya sa mga katabing pwesto, ngunit walang nakakaalam kung nasaan ito. Noong Miyerkules, nilapitan siya ni Mang Lando, namumutla ang mukha. Maya, may malaking problema. Ano po yon, Mang Lando? Kagabi may tumawag sa akin. Iba ang boses. Hindi yung Berto Peklat. Kumunot ang noo ni Isabel. Ano pong sinabi nila? Sabi niya, umalis na daw ako sa palengke. Kung hindi, idadamay daw nila ang pamilya ko. Maya sa tingin ko, hindi lang ito gawa-gawa ng grupo ni Berto. May mas malaking tao sa likod nito. Sa narinig mula kay Mang Lando, nahulaan ni Isabel na may mas malaking organisasyon sa likod ng grupo tumbador. Noong Huwebes ng hapon, habang nag-aayos si Isabel ng pagkain sa kanyang karinderya, isang di pamilyar na lalaki ang pumasok. Nakasuot ito ng suit, may suot na salamin at ang kanyang kilos ay ibang-iba sa mga sigasigang nakita niya dati. Mukha siyang magalang, ngunit mas delikado. Ikaw ba si Maya Cruz? Opo. Bakit po? Alam ko ang lahat tungkol sa'yo. O mas tamang sabihin tungkol kay Kapitan Isabel Reyes. Nanigas ang kamay ni Isabel. Alam ng lalaking ito ang tunay niyang pangalan. Sino ka? Hindi na mahalaga kung sino ako. Nandito lang ako para ipaalam sa'yo na may mga tao pa ring hindi nakakalimot sa ginawa mo 10 taon na ang nakalipas. Naglapag ang lalaki ng isang sobre sa mesa. Ilang litrato lang yan. Tingnan mo at maintindihan mo. Pagkaalis ng lalaki, nanginginig na binuksan ni Isabel ang sobre. Sa loob, naroon ang mga litrato niya noong nasa serbisyo pa siya. Ang huling litrato ay kuha habang tumitestigo siya sa isang military court. Sa likod ng litrato, may isang sulat, naaalala mo pa ba si Major Dante Ramos? Namutla si Isabel. Dante Ramos 10 taon na ang nakalipas, siya ang kanyang superior officer, ang taong nagtangkang magbenta ng mga sikreto ng militar, ngunit si Isabel ang nagsumbong. Tinanggalan siya ng ranggo at pinarusahan ng matindi. Hindi kaya naguluhan ang isip ni Isabel. Posible kayang si Ramos ang nasa likod ng lahat ng ito para maghiganti. Noong gabing iyon, pauwi na siya nang makita niya si Marco sa harap ng lugawan ni Aling Susan. Ate Maya. Marco. May oras po ba kayo? Magkape po sana tayo. Nag-alinlangan si Isabel, ngunit nang makita niya ang seryosong mukha ni Marco, tumango siya. Umupo sila sa isang maliit na kapihan sa malapit. Luma na ang lugar, mga plastik na upuan at mesa, at amoy na amoy ang sinangag na kape. Ate Maya, diretsuhin ko na po kayo. Base sa karanasan ko bilang dating pulis, alam kong hindi kayo ordinaryong tao. Anong ibig mong sabihin? Ang lakad ninyo, ang paraan ng pag-obserba, at ang kakayahan niyong humarap sa panganib lahat yan, katangian ng isang taong dumaan sa propesyonal na pagsasanay.
Ibinaba ni Isabel ang kanyang tasa ng kape. Ano ang gusto mong sabihin? Gusto ko pong protektahan ang pwesto ng nanay ko, pero hindi ko kaya mag-isa. Kailangan ko po ng tulong. Nagulat si Isabel sa sinabi ni Marco. Anong tulong ang inaasahan mo mula sa akin? Ate Maya, unti-unti nang umaalis ang mga tao sa palengke. Si Aling Nena, biglang nawala. Si Mang Lando, tinatakot na. At kagabi nakatanggap din ng tawag ang nanay ko. Takot na takot siya. Dumilim ang mukha ni Isabel. Anong sinabi nila? Sinabi nila yung dating pulis, wag daw makialam. At binalaan nila ako na wag daw akong lalapit sa inyo. Sumikip ang dibdib ni Isabel. Dahil sa kanya, ang mga inosenteng tao ay nalalagay sa panganib. Marco, hindi ka dapat lumalapit sa akin. Bakit po? Mayroon akong komplikadong nakaraan. Ang nakaraang yon ay maaaring makasama sa mga taong nasa paligid ko. Akmang tatayo si Isabel, ngunit hinawakan ni Marco ang kanyang kamay. Ate Maya, kahit ano pa ang nakaraan nyo, ang alam ko lang ang taong kaharap ko ngayon ay isang mabuting tao. Naantig ang puso ni Isabel. Sa loob ng 10 taong pamumuhay ng mag-isa, kailan pa siya huling nakarinig ng mga salitang ganoon? Hayaan niyo pong harapin natin to ng magkasama. Protektahan natin ang pwesto ng nanay ko, protektahan natin ang palengkeng to. Mahirap kung mag-isa, pero kung dalawa tayo, baka sakali. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng kapihan. Pumasok ang mga di pamilyar na lalaki kasama ang lalaking nag-iwan ng sobre kaninang hapon. Kapitan Isabel Reyes, mukhang hindi mo pa nakikita lahat ng litrato. Naglapag siya ng isa pang sobre sa mesa. Sa pagkakataong ito, mas interesante ang mga litrato. Maiintindihan mo kung bakit ginawa ni Major Dante Ramos ang ginawa niya 10 taon na ang nakalipas. Tumayo si Marco sa harap ni Isabel, ngunit mumiti lang ang lalaki at umatras. Magkikita tayo ulit. Pagkaalis nila, nag-aalalang tumingin si Marco kay Isabel. Ate Maya, sino sila? Binuksan ni Isabel ang pangalawang sobre. Sa pagkakataong ito, ang laman ay mga litrato ni Dante Ramos na nakikipagkita sa mga dayuhang ahente. Ang huling litrato ay ang kasalukuyang itsura ni Ramos, mas matanda at mas mabangis. Sa likod, may isa na namang mensahe, Isabel, naghintay ako ng 10 taon. Oras ko na ngayon. Nanginginig ang kamay ni Isabel. Buhay pa si Dante Ramos at nagpaplano siyang maghiganti. Ate Maya, okay lang po ba kayo? Puno ng pag-aalala ang boses ni Marco. Marco, ang tunay kong pangalan ay Isabel Reyes. Dati akong Scout Ranger. Sa unang pagkakataon, inamin ni Isabel ang kanyang pagkatao. At ang taong target ako ngayon ay ang dating superior officer ko na isinumbong ko 10 taon na ang nakalipas. Hindi nagulat si Marco. Sa halip, mas hinigpitan niya ang hawak sa kamay ni Isabel. Kung ganoon, mas lalong hindi kita pwedeng iwan mag-isa. Pero mapapahamak ka. Pati na rin si Nay Susan. Ate Isabel, nasangkot na tayo dito. Kung hindi natin maiiwasan, kailangan nating harapin ng magkasama. Noong gabing iyon, isang kakaibang chismis ang kumalat sa buong palengke. Na si Aling Maya, ang may-ari ng karinderya, ay isa palang elite na sundalo. Ang ilan ay natakot, ang iba ay nagduda. Umuwi si Isabel at tinawagan si Rico Diaz. Kuya Rico, naaalala mo pa ba si Major Dante Ramos? Ramos? Yung traidor na yon? Bakit? Buhay pa siya at ako ang puntirya niya. Sa kabilang linya, bumigat ang paghinga ni Rico. Isabel, nasaan ka? Pupuntahan kita ngayon din eh. Hindi na kailangan, kuya. Sa ngayon, ayos pa ako. Pero kailangan nating mag-ingat. Pinatay ni Isabel ang tawag at tumingin sa labas ng bintana. Sa dilim, tila may nagmamasid sa kanya. Ang nakaraan ng 10 taon ay nagsisimula ng bantaan ang kanyang kasalukuyan. At alam niya hindi na ito simpleng gulo lang laban sa mga siga-siga. Ito ay isang digmaan laban sa sarili niyang nakaraan. Makalipas ang 1 linggo, noong Biyernes ng hapon, 5 itim na sasakyan ang pumasok sa Quiapo. Ang atmosfera ay biglang nagbago, ibang-iba sa mga nakaraang pagdating ng mga siga. Ang mga lalaking bumaba sa sasakyan ay lahat nakasuot ng itim na suit, may mga salamin at nagpapakita ng isang propesyonal at mas delikadong aura kaysa sa mga tauhan ni Berto Peklat. Mula sa loob ng kanyang karinderya, nasaksihan ni Isabel ang lahat. Sinasabi sa kanya ng kanyang kutob ang tunay na pinuno ay dumating na.
Nang bumaba ang lalaki mula sa huling sasakyan, namutla si Isabel. Kahit na mahigit 40 anyos na, ang kanyang mukha ay may mga bakas pa rin ng 10 taon na ang nakalipas, mas matigas at mas malamig nga lang ngayon. Dante Ramos, mahinang bulong ni Isabel. Siya nga si Major Dante Ramos, ang superior officer na kasama niya sa serbisyo sa Scout Rangers 10 taon na ang nakalipas. Tumayo si Ramos sa gitna ng palengke at sumigaw na umalingaw-ngaw sa buong lugar. Lahat ng tindera ng Quiapo, lumabas kayo. Dahan-dahang lumabas ang mga tao, lahat ay may takot sa kanilang mga mukha. Magpapakilala ako. Ako si Dante Ramos, ang bagong namamahala sa lugar na to. Ang boses ni Ramos ay mayroon pa ring tono ng isang sundalo, ngunit ngayon, ito ay ginagamit na para manakot ng iba. Nandito ako ngayon para ipaalam ang isang mahalagang bagay. Sa palengking to may isang traidor sa aming organisasyon na nagtatago. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Isabel. Ang tunay niyang pangalan ay Isabel Reyes. 10 taon na ang nakalipas, sa militar, tinraidor niya ako. Ang mga mata ng mga tindera ay nagsimulang mapunta kay Isabel. Ang chismis tungkol sa kanyang pagkatao ay kumalat na nitong mga nakaraang araw. Sa kasalukuyan, ginagamit niya ang pangalang Maya Cruz at nagpapatakbo ng isang karinderya. Siya yung babaeng nakatayo doon. Itinuro ni Ramos ang karinderya ni Isabel. Lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Lumabas si Isabel mula sa kanyang karinderya. Hindi na siya pwedeng magtago. Major Dante Ramos. Oh! Sa wakas, nagpakita ka na. 10 taon na rin, ano? Kapitan Isabel Reyes. Anong kailangan mo? Kalmado ang boses ni Isabel, ngunit sa loob niya, maraming emosyon ang nag-uumapaw: galit, pagsisisi, at takot. Anong kailangan ko? Simple lang. Pagbayaran mo ang ginawa mo sa akin 10 taon na ang nakalipas. Humakbang si Ramos. Nang dahil sa'yo, dinala ako sa military court, na wala sa akin ang lahat. Ang dangal, ang kinabukasan, ang pamilya ko. Dahil yan sa pagtatangka mong ibenta ang mga sikreto ng militar. Ang ginawa ko ay ang tama. Tama? Huwag kang magsalita ng kalokohan. Kung nanahimik ka lang, walang sinuman ang makakaalam. Nagsimulang magbulungan ang mga tindera sa paligid. Ang mga nakakagulat na katotohanan tungkol sa nakaraan ni Aling Maya ay unti-unting nabubunyad. Ano ba talaga ang gusto mo? Simple lang. Lumuhod ka dito, sa harap ng lahat ng tao at humingi ka ng tawad sa akin. At patatawarin kita. Nanigas ang mukha ni Isabel. Humingi ng tawad? Bakit ako hihingi ng tawad? Hindi ka hihingi ng tawad? Kung ganoon ang mga taong ito sa palengke ang magbabayad para sa'yo. Sumenya si Ramos. Ang kanyang mga tauhan ay nagsimulang palibutan ang mga tindera. Si Aling Susan at si Marco ay naipit din sa gitna. Maya, anak, anong nangyayari? Nanginginig na tanong ni Aling Susan. Naipatawad po, puno ng desperasyon ang boses ni Isabel. Isabel, pumili ka. Luluhod ka at hihingi ng tawad o lahat ng mga taong ito ay magdurusa. Tumingin si Ramos sa kanyang relo. Bibigyan kita ng 5 minuto. Tumingin si Isabel sa paligid. Ang mga tindera na itinuring siyang pamilya sa loob ng 10 taon at si Marco, ang taong nagsisimula pa lang niyang pagkatiwalaan, lahat sila ay nasa panganib dahil sa kanya. Ate Isabel, wag mong gawin yan, sigaw ni Marco. Hindi ka dapat sumuko ng ganito. Pero mapapahamak sila. Haharapin namin yon. Wala kang ginawang masama. Naguluhan ang isip ni Isabel, ngunit hindi niya kayang hayaang mapahamak ang mga inosenteng tao. Tapos na ang oras mo, Isabel, malamig na sabi ni Ramos. Nang akmang luluhod na si Isabel, isang pamilyar na boses ang narinig mula sa likuran. Tigil! Si Rico Diaz, kasama sina Leo Santos at Anton Gomez, ay dumating. Sino kayo? Alertong tanong ni Ramos. Team Aguila 1st Scout Ranger Regiment. Anong ginagawa mo sa kapatid namin? Puno ng galit ang boses ni Rico. Rico Diaz, Leo Santos, Anton Gomez, binanggit ni Ramos ang bawat pangalan. Lahat kayo nandito. Mabuti. Kumpleto tayo, tulad ng 10 taon na ang nakalipas. Dante Ramos, napatunayan kang nagkasala at tinanggalan ng ranggo. Anong ginagawa mo dito? Galit na sabi ni Leo. Anong ginagawa ko? Naghihiganti. Naghihiganti sa hayop na si Isabel na nagtraidor sa akin at sa militar na nagtapon sa akin.
Ang mga mata ni Ramos ay nag-aapoy sa galit. 10 taon kong hinintay ang sandaling to. Para paluhurin si Isabel at gawing isang dagat ng apoy ang palengkeng to. Dagat ng apoy, nagulat na tanong ni Isabel. Kahit lumuhod ka pa at humingi ng tawad, walang silbi. Mamayang gabi, mawawala ang palengkeng to. Sumenya si Ramos. Ang kanyang mga tauhan ay naglabas ng mga lalagyan ng gasolina. Baliw ka na, bulong ni Rico. Baliw? Naging baliw ako sa loob ng 10 taon. At lahat ng to kasalanan ni Isabel, sigaw ni Ramos. Napuno ng desperasyon si Isabel. Ang kanyang mapayapang buhay, ang palengke, at ang mga taong mahal niya lahat ay nasa panganib. At higit sa lahat, naintindihan niya na ang tunay na layunin ni Ramos ay hindi paghihiganti kundi pagkawasak. Major, pakiusap, patawarin niyo na ang mga tao sa palengke. Ako na lang, pakiusap ni Isabel. Ngunit mumisi lang si Ramos. Ikaw lang. Anong saya doon? Kailangan mong masaksihan ang pagkasunog ng lahat ng bagay na mahalaga sa'yo. Sa sandaling yon, napagtanto ni Isabel na hindi na siya pwedeng mamuhay sa ilalim ng pangalang Maya Cruz. Para protektahan ang palengke at ang lahat ng tao, kailangan niyang bumalik sa pagiging Isabel Reyes. Marco, tawag ni Isabel. Opo. Ngayong alam mo na kung sino ako, mananatili ka pa rin ba sa tabi ko? Hinawakan ni Marco ng mahigpit ang kamay ni Isabel. Hanggang sa huli. Sa mga mata ni Isabel, ang talim na 10 taon niyang itinago ay bumalik. Wala nang atrasan. Oras na para lumaban. Major Dante Ramos, tuluyan nang nagbago ang boses ni Isabel. Hindi na si Maya ang nagsasalita kundi si Kapitan Isabel Reyes. Ang laban na dapat natapos 10 taon na ang nakalipas, tatapusin ko ngayon. Bahagyang naguluhan ang mukha ni Ramos. Naramdaman niya ang pagbabago sa aura ni Isabel. Ang araw ay nagsimula ng lumubog. Isang tunay na digmaan ang magsisimula sa Quiapo. Noong gabing iyon, matapos umalis ni Ramos at ng kanyang mga tauhan, nabalot ng katahimikan ang palengke. Ang mga tindera ay umuwi na, ngunit si Isabel, Rico, Leo, at Anton ay nanatili sa lugawan ni Aling Susan. Isabel, sa tingin ko, may mas malaking plano si Ramos, nag-aalalang sabi ni Rico. Anong ibig mong sabihin, kuya? Kung paghihiganti lang, masyadong detalyado. Ginamit niya ang 10 taon para bumuo ng organisasyon, para alamin ang sitwasyon sa palengke, siguradong may iba siyang layunin. Sa sandaling iyon, binuksan ni Leo ang kanyang laptop. Rico, inimbestigahan ko si Ramos. May nahanap ka ba? Isang nakakagulat na katotohanan. Matapos siyang tanggalin sa serbisyo, nagpatuloy si Ramos sa pagbebenta ng impormasyon ng militar sa mga dayuhan. Namutla si Isabel. Kung ganoon ang gulong ito ay hindi talaga tungkol sa paghihiganti. Ang pangunahing layunin niya ay burahin ang anumang impormasyon na alam ko at ang mga ebidensyang posibleng naitago ko. Ebidensya, yung mga dokumentong isinumiti ko sa korte 10 taon na ang nakalipas. Iniisip ni Ramos na lahat ng ebidensya ay nasira na, pero natatakot siyang may naitago ka pa. Sa sinabi ni Leo, may naalala si Isabel. Nga. Mayroon pa akong naitago. Tama, Kuya Leo. Mayroon pa akong naitago. Ano yon? Ang mga litrato ni Ramos habang nakikipagkita siya sa mga dayuhang ahente. Noon, isang bahagi lang ang isinumite ko. Ang natira, itinago ko para sa sarili kong proteksyon. Hinampas ni Anton ang mesa. Kaya pala. Dahil sa mga litratong yon, hindi siya matatahimik habang buhay ka. Kaya hindi ito paghihiganti kundi pagtatakip sa kanyang mga krimen. Gusto niyang patahimikin ka at sirain ang lahat ng natitirang ebidensya. Lahat ng piraso ng palaisipan ay nagtugma. Sinubukan niyang mamuhay ng normal, ngunit hindi siya tinantanan ng nakaraan. Sa sandaling iyon, pumasok si Marco. Kakahatid ko lang kay Nay Susan. Takot na takot siya, pero mas nag-aalala siya sa'yo. Yumuko si Isabel. Patawad. Kasalanan ko ang lahat. Ate Isabel, hinawakan ni Marco ang kanyang kamay. Huwag mo nang sabihin yan. Huwag mong subukang pasanin ang lahat mag-isa. Pero ikaw, si Nay Susan, at lahat ng tao sa palengke napapahamak dahil sa akin. Yan ay hindi mo kasalanan. Ang may kasalanan dito ay si Dante Ramos. Sa sinabi ni Marco, tumango si Rico. Tama si Marco, Isabel. Ang ginawa mo 10 taon na ang nakalipas ay tama. Nagsumbong ka ng isang traidor sa bayan.
Pero dahil doon Isabel, tawag ni Leo. Sa loob ng 10 taon, para saan ka nabuhay? Gusto ko lang mamuhay ng normal ng tahimik. Pero yan ba talaga ang tunay na normal na buhay? Hindi makasagot si Isabel. Ang tunay na normal na buhay ay hindi ang pagtatago sa sarili kundi ang pagtanggap sa lahat ng aspeto ng iyong pagkatao at mamuhay ng may dignidad. Ipinatong ni Marco ang kanyang kamay sa balikat ni Isabel. Ate Isabel, gusto ko si Kapitan Isabel Reyes ng Scout Rangers at gusto ko rin si Aling Maya na may-ari ng karinderya. Dahil lahat yan ay ang tunay na ikaw. Naluha si Isabel. Ang bigat na 10 taon niyang pinasan mag-isa ay tila unti-unting gumagaan. Kinabukasan, pagbukas ni Isabel ng kanyang karinderya, nilapitan siya ni Mang Lando. Maya, opo, Mang Lando. Yung nangyari kahapon alam na ng lahat. Bumigat ang dibdib ni Isabel. Natatakot siya sa kung anong iisipin ng mga tao tungkol sa kanya. Mang Lando, ako po, Maya, salamat. Po. Kaya pala. Isa ka palang Scout Ranger. Kaya pala ang tapang mo. Nagulat si Isabel sa reaksyon ni Mang Lando. Mang Lando, baka po nagkakamali kayo ng Maya, sigurado kaming may dahilan ka para itago ang iyong pagkatao. Sa sandaling iyon, dumating si Aling Nena. Nakabalik na siya. Maya, anak. Aling Nena. Saan po kayo galing? Umuwi muna ako sa anak ko, natakot ako. Pero narinig ko ang nangyari kahapon. Yumuko si Isabel. Aling Nena, patawad po sa paglilihim ko sa inyo. Anong paglilihim? Ibig sabihin, ang Maya namin ay isang pambihirang tao pala. Nagliwanag ang mga mata ni Aling Nena. Maya, noong kabataan ko, naranasan ko ang giyera. Alam ko kung gaano kahalaga ang mga sundalong nagpoprotekta sa bayan. Dati kang Scout Ranger. Dapat mo iyang ipagmalaki. Ginawa mo ang isang trabaho para protektahan ang ating bansa. Pagsapit ng hapon, ang iba pang mga tindera ay sunod-sunod na lumapit. Lahat sila ay nandito para palakasin ang loob ni Isabel. Maya, naniniwala kami sa'yo. Nga. Hindi ka masamang tao. Kami ang nakakakilala sa'yo. 10 taon kang kasama namin. Sapat na yon. Uminit ang puso ni Isabel. Itinago niya ang kanyang sarili sa loob ng 10 taon, ngunit sa huli, tinanggap pa rin siya ng mga tao dito kung sino talaga siya. Pagsapit ng gabi, dumating muli si Rico, Leo at Anton. Isabel, nakapagpasya ka na ba? Tanong ni Rico. Opo, kuya. Anong desisyon mo? Hindi na ako magtatago. Mamumuhay ako ng may dignidad bilang si Isabel Reyes. Mabuti. Kung ganoon Team Aguila, muling nabuo. Inilahad ni Leo ang kanyang kamay. Hinawakan ito ni Isabel. Si Anton at Rico ay ipinatong din ang kanilang mga kamay. Team Aguila, muling nabuo, sabay-sabay nilang sigaw. Matapos ang 10 taon, ang Team Aguila ay muling magkakasama. Nakatingin si Marco, nakangiti. Ang galing. Marco, sasama ka, di ba? Inilahad ni Isabel ang kanyang kamay. Ako? Pero hindi ako sundalo. Okay lang yan. Dati ka namang pulis. Tumingin si Isabel sa kanyang mga mata. At ikaw ang taong pinagkakatiwalaan ko ng husto. Hinawakan ni Marco ang kamay ni Isabel. 5 kamay ang magkapatong. CJ. Bukas, gagawa tayo ng detalyadong plano para pabagsakin si Dante Ramos at protektahan ang palengkeng to, sabi ni Rico. Sa unang pagkakataon, gumaan ang pakiramdam ni Isabel. Hindi na siya nag-iisa. Hindi na niya kailangang itago ang kanyang nakaraan. Ngayon, kaya na niyang harapin ang lahat bilang si Isabel at bilang si Maya. Sa labas, si Dante Ramos ay naghahanda para sa kanyang susunod na plano. Ngunit si Isabel ay hindi na natatakot. Nahanap na niya muli ang kanyang sarili, at mayroon siyang mga kasamahang laging nasa kanyang tabi. Ang bukas ay isang bagong simula. Ang tunay na laban ay ngayon palang magsisimula, bulong ni Isabel. Kinagabihan, 9:00. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, isinuot muli ni Isabel ang kanyang combat uniform. Itim na damit, tactical vest, at combat boots. Ang Isabel sa salamin ay kaparehong-kapareho ng Isabel 10 taon na ang nakalipas. Handa ka na? Tanong ni Rico sa radyo. Sa tabi niya, sina Leo at Anton ay nagsusuri ng kanilang mga gamit. Handa na, kuya, walang pag-aalinlangan sa boses ni Isabel.
Matapos ang 10 taon, si Kapitan Isabel Reyes ng Scout Rangers ay tuluyan ng nagbalik. Si Marco, na nakasuot ng bulletproof vest mula pa noong pulis siya, ay lumapit. Ate Isabel, sigurado po ba kayo? Delikado to. Marco, ikaw ang mas pinag-aalala ko. Ito ang laban ko rin. Sinabi ko na, di ba? Sasamahan kita hanggang sa huli. Matatag ang tingin ni Marco. Hinawakan ni Isabel ng mahigpit ang kanyang kamay. Salamat. Tumingin si Leo sa laptop at nagulat. Ang pugad ni Ramos ay isang abandonadong pabrika sa CNE Industrial Zone, Longbin. Mayroon na tayong blueprint. Mahigit 20 bantay. Masyadong delikado kung sa pangunahing gate tayo dadaan. Sa likod tayo papasok, dahan-dahan. Tumango si Rico. Mabuti. Pero Isabel, yung mga litrato, yung ebidensya nasa bahay mo ba talaga? Opo, kuya. Itinago ko ng mabuti sa aparador. Ibinigay ni Isabel ang susi ng kanyang bahay kay Marco. Marco, habang pinipigilan namin si Ramos, kunin mo ang ebidensya. CJ. Sa sandaling iyon, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Si Mang Lando, Aling Nena, at ang iba pang mga tindera ay dumating. Lahat sila ay may dalang kung ano sa kanilang mga kamay. Maya ay hindi Isabel. Si Mang Lando ay may dalang baseball bat. Mang Lando? Bakit po kayo nandito? Tutulong din kami. Delikado po. Isabel, 10 taon kang naging parte ng pamilya namin. Kapag may problema ang pamilya, hindi pwedeng manood lang kami, sabi ni Aling Nena, na may dalang tubo. Pati po kayo, Aling Nena. Itong matandang to, noong kabataan niya, nakipag-away na rin sa mga siga-siga. Huwag kang mag-alala. Naluha si Isabel. Akala niya nag-isa siya, ngunit maraming tao ang nasa tabi niya. Salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat. Ipinatong ni Rico ang kanyang kamay sa balikat ni Isabel. Tanggapin mo. Ito ang tunay na pamilya. 10:00 ng gabi. Dumating ang grupo sa harap ng abandonadong pabrika. Ang gusali ay may madilim na aura. May mga ilaw na kumikislap mula sa ilang bintana. Simulan na ang operasyon. Sa hudyat ni Rico, nagsimula ang pag-atake. Si Isabel, Rico, Leo, at Anton ay tahimik na lumapit sa likurang pinto. Si Marco ay pumunta sa bahay ni Isabel. Ang mga tindera ay naghintay sa pangunahing gate. Nakita ang unang bantay. Ang katawan ni Isabel ay kumilos na parang anino. Tahimik siyang lumapit, ginamitan ito ng chokehold at nawalan ito ng malay. Isang perpektong galaw na para bang hindi lumipas ang 10 taon. Talagang kapatid natin siya, mahinang bulong ni Anton. Sa hagdanan papuntang ikalawang palapag, nakasagupan nila ang 3 tauhan. Nagtulungan ang Team Agila. Si Rico at Leo ay sumugod mula sa magkabilang panig, habang si Isabel at Anton ay sumugod mula sa harap. Aray! Hindi man lang sila nakasigaw, bumagsak na sila. Masyadong maingay. Baka nahalata na tayo. Naging totoo ang pangamba ni Isabel. Mula sa dulo ng pasilyo, maraming tauhan ang paparating. Diretsong laban na to. Sa sigaw ni Rico, nagsimula ang tunay na laban. Isang matinding labanan sa masikip na pasilyo. Si Isabel ay kumikilos na parang sumasayaw, pinapatumba ang mga kalaban ng malinis. Isabel, sumugod ka, sigaw ni Leo. Sa dulo ng pasilyo, nakatayo si Dante Ramos. Sa wakas, dumating ka na, Isabel, ngumisi si Ramos, may hawak na baril. Dante Ramos, tapos na to. Tapos na. Hindi pa nga nagsisimula. Kinalabit ni Ramos ang gatilyo, ngunit mabilis na nakailag si Isabel. Ang bala ay tumama sa pader. Tatakbo ka na naman ba, tulad ng 10 taon na ang nakalipas? Hindi na ako tatakbo. Sa pagkakataong ito, tatapusin ko na to. Sumugod si Isabel kay Ramos. Ginamit din ni Ramos ang kanyang martial arts. Pareho silang dating Scout Ranger, kaya't mataas ang antas ng kanilang labanan. Ang mga kamao ay nagbanggaan. Sunod-sunod na sipa ang pinakawalan. Kahit 10 taon na ang lumipas, ang kanilang galing ay hindi pa rin kumukupas. Hindi mo pa rin ba naintindihan? Sinakal ni Ramos si Isabel. Anong hindi naintindihan? Kung bakit ko ginawa yon? Iniwan tayo ng bansang to. Buong buhay tayong nagsilbi, pero hindi tayo tinatrato ng tama. Kaya tinraidor mo ang bayan.
Binali ni Isabel ang kamay ni Ramos at nakawala. Traitor. Nakakatawa. Ang unang nag-traitor ay ang bansang to. Dante Ramos, nagdadahilan ka lang. Dahil hindi mo matanggap ang iyong pagkakamali kaya ka nagkakaganyan. Ang laban nilang dalawa ay lalong tumitindi. Hindi na ito simpleng labanan, kundi isang salpukan ng mga ideolohiya at prinsipyo. Isabel, kung hindi mo ako isinumbong, walang mangyayaring ganito. Ang pag-uulat ng mali ay ang tamang gawin. Sinipa ni Isabel ang paa ni Ramos at natumba ito. Ngunit hindi rin nagpatalo si Ramos. Hinawakan niya ang bukong-bukong ni Isabel at pareho silang bumagsak sa sahig. Isang matinding paglalaban sa sahig. Ang galit at sama ng loob ng 10 taon ay sumabog. Aray! Ginamit ni Ramos ang lahat ng kanyang lakas at itinulak si Isabel sa pader. Sobrang sakit ng kanyang likod. Tapos na, Isabel. Akmang pupulutin ni Ramos ang baril. Ngunit mas mabilis si Isabel. Sinipa niya ito palayo. Hindi pa tapos. Naghanda si Isabel para sa kanyang huling atake. Isang natatanging teknik na natutunan niya sa Scout Rangers. Ngunit wala siyang balak na patayin si Ramos. Ha! Ang kamao ni Isabel ay tumama ng eksakto sa isang pressure point sa lig ni Ramos. Isang teknik para mawalan ng malay. Bumagsak si Ramos sa sahig. Tapos na, humihinal na sabi ni Isabel. Matapos ang 10 taon, natapos na talaga ang lahat. Sa sandaling iyon, dumating si Marco, dala ang mga litratong ebidensya. Ate Isabel, nahanap ko na. Salamat, Marco. Si Rico, Leo, at Anton ay natalo na rin ang lahat ng tauhan ni Ramos. Rico, tawagan mo na ang mga pulis. Sige, kuya. Tumingin si Isabel sa walang malay na si Dante Ramos. Dante Ramos, harapin mo ang hatol ng batas. Sa kanyang sinabi, walang bahid ng paghihiganti. Kundi isang paniniwala sa tunay na hustisya. Ang 10 taon ay nagpatatag sa kanya. Sa labas, nagsisigawan sa tuwa ang mga tindera. Sa wakas, tapos na ang lahat. Sumandal si Isabel kay Marco, sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na kapayapaan. Hindi na niya kailangang magtago. Hindi na niya kailangang itakwil ang kanyang nakaraan. 6 na buwan ang lumipas, Mayo 2025. Hindi na ginagamit ni Isabel ang pangalang Maya. Nagpapatuloy pa rin siya sa kanyang karinderya sa Quiapo, ngunit ngayon, namumuhay na siya ng may dignidad gamit ang kanyang tunay na pangalan. Ang karatula ay pinalitan na, kainan ni Isabel. Isabel, mamayang hapon, may meeting ka sa security consulting firm, di ba? Tanong ni Marco, na maagang dumating. Ngayon, siya na ang nobyo at business partner ni Isabel. 3:00, kailangan kong pumunta sa headquarters ng isang korporasyon sa Quezon City. Sa umaga, nagtatrabaho si Isabel sa karinderya. Sa hapon, nagtatrabaho siya bilang consultant sa isang security company. Ito ang paraan niya para ibahagi ang kanyang mga karanasan sa militar sa lipunan. Handa na ba ang lahat ng dokumento mo? Inihanda na lahat ni Kuya Rico. Itinatag ni Rico at Isabel ang isang consulting firm na tinatawag na Aguila Security na nagbibigay ng serbisyong pansiguridad sa mga kumpanya base sa kaalaman ng mga dating sundalo. 10:00 ng umaga, sunod-sunod na dumating ang mga suki. Ngunit iba na ang atmosfera. Isabel, anak, nakita kita sa NII kagabi, sabi ni Aling Nena na may dalang dyaryo. Naku, wala po yun, Aling Nena. Nakasulat sa dyaryo, dating babaeng Scout Ranger, naging security expert. Ngumiti si Isabel. Pinalalaki lang po ng mga reporter yon. Anong pinalalaki? Alam na ng buong mundo kung gaano kagaling ang Isabel namin, may pagmamalaking sabi ni Mang Lando. Pati po kayo, Mang Lando, inaasar niyo ako. Siyempre. 10 taon mong tinago ang galing mo. Sayang. Ngayon na ang oras para magningning ka. 1:00 ng hapon. Nagpalit si Isabel ng corporate attire, handa nang pumunta sa opisina. Si Marco ang naghatid sa kanya. Kinakabahan ka ba? Noong una. Pero ngayon, okay na. Masaya ako na maibahagi ang aking karanasan. Ang galing mo. Sa loob ng kotse, hinawakan ni Marco ang kamay ni Isabel. Ang kanilang relasyon ay umusbong ng natural. Nang hindi na niya kailangang itago ang nakaraan, nagawa na rin ni Isabel na buksan ang kanyang puso.
Sa headquarters ng isang malaking korporasyon, si Isabel ay nagbibigay ng presentasyon tungkol sa seguridad sa mga ehekutibo. Sa corporate security, ang pag-iwas ang pinakamahalaga. Sa halip na maghintay na mangyari ang insidente bago kumilos, mas epektibo kung aalamin at tatanggalin natin ang mga panganib ng maaga. Ang mga karanasan sa labanan ni Director Reyes ay talagang kahanga-hanga, sabi ng isang ehekutibo. Salamat po. Hindi lang kami nagbibigay ng teorya, kundi mga solusyon na base sa tunay na karanasan. Matapos ang presentasyon, umalis si Isabel na may kasiyahan. Ang kanyang nakaraan ay hindi na isang kahiyahiyang sikreto, kundi isang maipagmamalaking yaman. Alas 6 ng gabi, mas naging abala ang Quiapo. Matapos ang insidente ni Dante Ramos, naging sikat ang palengke, dinarayo na rin ng mga turista. Isabel, kamusta ang meeting mo? Tanong ni Aling Susan. Mabuti naman po, Nay. Isang mangkok po ng lugaw. CJ. Marco, kumain ka na rin. Itinuturing na ni Aling Susan si Isabel na parang manugang. Habang kumakain, binalikan ni Isabel ang nakalipas na 6 na buwan. Si Dante Ramos ay hinatulan ng habambuhay na pagkabilanggo sa salang pagtataksil sa bayan. Si Berto Peklat at ang kanyang mga kasama ay pinanagot din sa batas. Isabel, mahinang tawag ni Marco. Opo. Seryosohin na kaya natin ang pagpapakasal? Nagulat si Isabel. Marco, nakapagpasya na ako. Mahal ko ang lahat ng aspeto ng pagkatao mo. Naluha si Isabel. 10 taon siyang nag-iisa, ngunit ngayon may isang taong tunay na nakakaintindi at nagmamahal sa kanya. Handa na rin ako. Nang magkahawak sila ng kamay, biglang may nagkagulo sa labas ng palengke. Tulong! Tulungan niyo ko! Mabilis na tumakbo sina Isabel at Marco. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang, duguan, ang nakahandusay sa sahig, pinalilibutan ng mga siga-siga. Hoy! Huwag kang tatakas hanggat hindi ka nagbabayad ng utang mo. Pakiusap, bigyan niyo pa ako ng panahon. Isang tipikal na eksena ng paniningil ng utang. Ang mga tao sa paligid ay natatakot, walang nangangahas na lumapit. Tumingin si Isabel kay Marco. Marco. Opo. Kailangan na nating kumilos. Tara na. Nang humakbang si Isabel, hindi na siya ang dating Aling Maya. Kundi isang Isabel na puno ng kumpiyansa. Wala na siyang dahilan para magtago. Hoy! Tigilan niyo yan! Sa boses ni Isabel, lumingon ang mga naniningil. Sino ka? Huwag kang makialam dito. Umalis ka. Hindi tama ang pananakit niyo ng tao. Sino ka ba? Pulis ka ba? Humakbang si Marco. Dati akong pulis. At siya naman, pinutol ni Isabel ang sasabihin niya. Ako si Isabel Reyes. Dating kapitan ng 1st Scout Ranger Regiment Batalyong Aguila. Nagbago ang mukha ng mga siga-siga. Ang pangalang Isabel Reyes ay medyo kilala na sa mundo ng mga kriminal. Si Isabel Reyes ba yon? Ako nga. Bitiwan niyo na siya, at huwag niyo nang ulitin ang ganitong paraan ng paniningil. Nagtinginan ang mga siga-siga, at nagpa siyang umalis. Sige, sa pagkakataong ito, palalampasin namin. Sa susunod, huwag niyo kaming sisisihin. Pagkaalis nila, tinulungan ni Isabel ang lalaki. Okay lang po ba kayo, Tay? Salamat, Iha. Maraming salamat. Nagpalakpakan ang mga nakasaksi. Ang galing talaga ni Ate Isabel. Ngumiti si Isabel, puno ng pagmamalaki. Ngayon, hindi na niya kailangang itago ang kanyang pagkatao. Sa halip, maaari niya itong gamitin para tulungan ang iba. Isabel Reyes, on the move, biro ni Marco. Ngumiti si Isabel. Yes, sir. Isabel Reyes is on the move. 6 na buwan pa ang lumipas. Sa isang araw ng taglagas, sa ilalim ng isang puting tolda na itinayo sa harap ng Quiapo, isang kasalan ang nagaganap. Ang kasal nina Isabel at Marco. Isabel, ang ganda mo, emosyonal na sabi ni Rico. Sa tabi niya, sina Leo at Anton ay nakasuot ng formal na damit. Ang buong team Aguila ay naroroon. Salamat mga kuya. Nakasuot si Isabel ng puting barotsaya. Kahit tradisyonal, nagpapakita pa rin ito ng kanyang lakas at katatagan. Sa mga upuan ng bisita, lahat ng tindera sa palengke ay naroroon. Si Aling Nena ay nagpupunas ng luha, habang si Mang Lando ay walang tigil sa pagpalakpak. Isabel, anak, maging maligaya ka, ha? Hinawakan ni Aling Susan ang kamay ni Isabel.
Opo, Nay. Sobrang saya ko po ngayon. Ang mukha ni Isabel ay puno ng tunay na ngiti. Nahanap niya muli ang kanyang sarili matapos ang 10 taong pagkaligaw. Nakilala niya ang taong tunay na nagmamahal sa kanya at nagagamit niya ang kanyang karanasan para makatulong sa lipunan. Lumapit si Marco sa kanyang tabi, hinawakan ang kanyang kamay. Isabel, asawa ko, mananatili ako sa tabi mo habang buhay. Ako rin, Marco. Ang nakaraan, ang kasalukuyan, at ang hinaharap, lahat yan, pagsasaluhan natin. Nang yumuko silang dalawa, umalingaw-ngaw ang palakpakan. Itinaas ni Isabel ang kanyang ulo at tumingin sa langit. Ang asul na langit ng Taglagas ay napakaganda. Hindi na niya kailangang magtago. Hindi na niya kailangang ikahiya ang kanyang nakaraan. Si Kapitan Isabel Reyes ng Scout Rangers, si Aling Maya, ang may-ari ng karinderya sa Quiapo, si Director Isabel Reyes ng Aguila Security at ang asawa ni Marco. Lahat yan ay ang tunay na siya. At ngayon, kaya na niyang tanggapin ang lahat ng may dignidad. Nagtapos ang kasal. Habang binabati nila ang mga bisita, nangako si Isabel sa kanyang sarili, mula ngayon, mamumuhay ako ng may taas noo. Mamumuhay bilang ako. Ang papalubog na araw ay nagbigay ng kulay kahel sa buong Quiapo. Isang bagong buhay para kay Isabel ay nagsisimula na. Maraming salamat sa inyong pagsama hanggang sa dulo ng kwentong ito. Ang mahalagang oras na ibinigay ninyo ay ang aming pinakamalaking inspirasyon. Sana ay may napulot kayong aral tungkol sa katapangan, katapatan, at paghahanap sa tunay na sarili. Hanggang sa muli nating pagkikita. At huwag kalimutan, kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, mag-iwan kayo ng comment sa ibaba. Ano para sa inyo ang tunay na kahulugan ng itahanang pinoprotektahan natin? Pindutin na rin ang like button, ay share sa inyong mga kaibigan, at syempre, mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong tulad nito. Maraming salamat po. Isang malutong na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi.